Ako nga pala si Jordan De Guzman, isang graphic designer sa isang kumpanya dito sa Mandaluyong. Taong 1999, uso pa noon ang Mirchat at doon ko nakilala si Sydney. Baguhan siya noon sa chat at naging regular chatmate ko siya. Mabait siya sa chat at palabiro. Humingi ako ng picture at nang makita ko ay lihim akong natuwa. Lahing Ilongga si Sydney at mestisahin. Matangos ang ilong at straight ang buhok na medyo brown. Parang si Donna Cruz. Taga Bulacan si Sydney at nagtatrabaho sa isang bangko. Nang maglaon ay madalas na kaming nagtatawagan sa phone ni Sydney. Halos gabi-gabi ay nagpo-phone-es kami. Kadalasan ay nagkukulong siya sa kotse niya sa garahe at doon kami nagpaparaos ng init na dalawa. Minsan, kapag sobrang el na siya, ay sinasakyan niya yung kambyo ng kotse at kinakanyod ito ng lagusan niya. Jordan, malaki ba ang sundalo mo? Tang na, basang-basa na ang lungga ko. Pasok na pasok yung kambyo ng kotse ko. Sambit ni Sydney. Ako naman ay nakahiga sa kama at panay ang paglalaro sa galit na galit kong sundalo. Ilang sandali pa ay nagpabuga na si Sydney at ganun din naman ako. Nagkalat ang likido sa aking dibdib at sa aking kamay. Langya ka, Sydney. Nanghina ako ng husto doon ah. Ang daming lumabas sa akin. Kwento ko kay Sydney. Ako din, babe. Namumuti yung kambyo sa likido ko. Sagot naman niya na parang namamaos. Sayang kung nandyan lang ako, kakainin ko yung likido mo. Sabi ko habang ini-imagine ang lungga ni Sydney. Ilang buwan pa kaming nag-chat at nag-uusap sa phone nang mapagkasundoan namin na magkita ng personal. Mag-eyeball kumbaga. Miyerkules ng umaga ay tumawag siya sa akin. Babe, libre ka ba mamaya? Kasi pwede akong umalis sa work ng maaga. Gusto mo mag-meet tayo? Tanong ni Sydney. Nagkasundo kami na magkita sa Friday malapit sa Mega Mall. Nauna akong dumating, kaya't nakaupo na agad ako. Hindi nagtagal ay nakita ko nang pumasok siya sa restaurant. Napasyet ako sa sarili ko kasi ang ganda niya sa personal. Matangkad, straight ang buhok at tisay na tisay. Jackpot talaga ako. Naupo ako sa tabi ni Sydney. Habang kumakain kami, ay panay ang haplos ko sa makikinis niyang hita. Jordan, ano ka ba? Baka may makakita. Nakikiliti ako. Okay lang yun, babe. Sagot ko naman. Matapos kumain, ay dumiretso kami sa Makati at naghanap ng bar na pwedeng pag-inuman. Sa swerte naman, ay nakakita kami kaagad. Sa parking lot pa lang, ay hindi na ako makapagpigil pa. Gigil na talaga ako. Siniil ko siya ng halik, pero laking gulat ko nang nakipag-iskrimehan ng dila sa akin, sabay ka pa sa matigas kong sundalo. Mukhang ready na yang si Sarhento mo ah. Pabirong sabi ni Sydney. Pumasok na kami sa bar at doon ay uminom kami ng ilang bote ng beer at sumayaw ng konti. Panay na rin ang tsansingan naming dalawa sa dance floor. Matapos ang ilang oras ay dumiretso na kami sa Santa Mesa. Siya ang nag-drive kaya't ako ang nagturo kung saan kami pupunta. Nang dumating kami sa motel, ay agad kaming nag-check-in. Panay ang tingin ng bellboy sa amin, lalo na sa kanya. Pagpasok pa lang sa kwarto, ay agad kaming naghalikan. Oh babe, ang rapsa mo. Sabi ko habang patuloy sa espadahan. Hinubad niya ang kanyang pangitaas at tumambad sa akin ang mga puno niya na hindi naman kalakihan pero tamang-tama lang. Agad ko itong sinibasib ng halik
at sinimsim ko ang kanyang mga korona. Jordan, sige pa, kagat-kagatin mo ng konti ang rapsa. Bulong niya habang pilit niyang inaabot ang galit na galit kong sundalo. Bigla siyang bumitaw at lumuhod sa harapan ko. May kapilyahang nakatitig siya sa akin habang binubuksan niya ang zipper. Hinila niya pababa ito. Nakita niyang nakalabas ang ulo ng sundalo ko kaya agad niya itong sinibasib. Babe, ang rapsa naman ng sundalo mo. May lumalabas pa oh. Ang tamis. Hinawakan niya ang katawan ng sundalo ko at hinila pababa habang panay ang pagsimsim sa ulo nito. Magbaliktaran tayo, babe. Sabi ko kay Sydney. Agad siyang bumalikwas at isang saglit pa ay nasa ibabaw ko na siya. Noon ko lang nakita ang kanyang basang lagusan at wala itong buhok. Agad kong kinain iyon. Isinilid ko ang dila ko sa lungga niya habang siya naman ay panay ang pagsibasib kay Sargento. Babe, ang sarap ng bibingka mo. Basang-basa na ang lungga niya. Ipinasok ko ang gitnang daliri ko sa kanyang pangupo habang sinisimsim ko ang tungkil nito. Shit babe, ang rapsa. Hiyaw ni Sydney. Matapos ang ilang saglit ay pumatong na ako. Ipinasok ko ang galit na galit kong sundalo sa lagusan ni Sydney. Ang init ng lungga mo babe, ang dulas pa, ang rapsang tsorbahin. Agad kaming naghalikan at ako naman ay kumanyod sa lungga niya. Ang rapsa, para akong nasa langit. Ang rapsa ng kiliti. Napakainit talaga ni Sydney. Hindi nagtagal ay kinurba ko siya ng estilong aw-aw. Matapos kong isaksak ang sundalo ko sa naglalawa niyang lagusan, ay binasa ko ang gitnang daliri ko ng likido niya at isilaksak sa butas ng pangupo nito. Nakakakiliti babe, gusto ko yan. Ang matsorba ng sabay. Hiyaw ni Sydney. Hindi ko malimutan ang itsura niya nang lumingon siya sa akin habang kinutsorba ko siya ng patalikod. May kapilyahan siyang kumindat sa akin, sabay kagat sa pang-ibaba niyang labi. Hindi nagtagal ay naramdaman ko na kumikislot-kislot sa loob ng lagusan niya. Akala ko ay kinokontrol niya lang sa loob. Yun pala ay nagpapabuga na siya. Biglang bumulwak ang kanyang likido sa aking sundalo na nakabaon pa rin sa kanyang lagusan. Babe, I'm coming. Naliman mo pa. Naramdaman ko na lang na biglang dumulas, lalo na ang lagusan niya, kaya nabasa na rin si Sargento at ang bola ko. Hindi ko na kaya, Sydney. Lalabas na rin. Ibuga ako sa loob mo ha. Sige babe, ilabas mo lahat yan sa lagusan ko. Ubusin mo lahat babe. Ramdam na ramdam ko ang pagkislot ng lagusan niya sa sundalo ko. Parang ginagatasan niya ito habang lumalabas ang likido ko sa loob niya. Matapos akong magpabuga, ay bumagsak akong pawisan sa kama. Ang tindi mo babe. Bulong ko kay Sydney. Nagulat na lang ako nang may maramdaman akong bibig sa aking sundalo. Sinisibasib niya na parang nililinis niya ito. Buong bugli niyang sinimsim, pati ang bola ko na basang-basa na ang pinaghalong likido namin. Lang na babe, ang rapsa mo. Sadyang mabugli ka talaga. Sabi ko na pautal-utal. Pagkatapos nun, ay nagpahinga na kami at umulit pa kami ng 2 beses. Isa sa kama at isa sa shower, kung saan kinutsorba ko siya ng patayo. Iyon na ang huling pagkikita namin ni Sydney. May asawa pala siya at dinala siya nito sa Amerika kung saan doon na siya naninirahan ngayon.
Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Sana ay nagustuhan ninyo ang istorya ko na mula sa aking tunay na karanasan. The end. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Laika, 26 years old at nakatira dito sa Tondo, Manila. Ang mister ko ay isang manager, kaya malimit lang siya sa bahay dahil may pasok siya kapag araw. Sa gabi lang kami laging nagkikita. Minsan, kung may overnight ito, ay 2 araw na hindi umuwi sa bahay. 3 taon na kaming nagsasama ng asawa ko mula nang magpakasal kami. Maayos at masaya naman ang aming pamilya. Hindi ko rin siya pinagdududahan kahit 2 araw pa na hindi siya umuwi. Mula nang manganak ako, dumami na ang gawaing bahay. Halos hindi ko na maasikaso ang bahay namin, lalo na't may kalakihan nito. Kaya nung magkausap kami ng mister ko, pinakiusapan ko siyang kumuha ng boy para may makakatulong sa akin. Ha? Bakit naman lalaki, mahal? Tanong nito habang nakataas ang isang kilay niya. Mas maganda kasi yung lalaki, mahal. Kasi nga, para may makatulong sa akin sa gawaing bahay. Lalo na't kapag namamalengke ako, para hindi ako mabigatan sa mga pinamili ko. Agad naman pumayag si mister at ilang linggo lang ay dumating na yung bagong boy namin. Siya si Ayan, 23 anyos at binata pa lang. Hindi kami nagsisisi ng mister ko nang magkaroon na kami ng boy. Likas kasing mabait, masipag, magaling at matalino pa ito. Sabi pa ng asawa ko, panatag na raw ang loob niya mula nung dumating si Ayan. Nag-aalala daw kasi siya minsan kapag hindi siya makauwi ng bahay at baka raw may masamang mangyari sa aming mag-ina. Kung minsan, kapag wala kaming ginagawa sa bahay lalo na kapag tanghali, ay nakikipagkwentuhan ako kay Ayan. Kaya daw siya hindi nakapag-aral sa kolehiyo dahil mahirap lang daw ang mga magulang niya at mataas pang matrikula ng eskwelahan sa kanilang lugar. Bago daw siya naging boy namin, ay ang pagtatanim at pag-aani ng palay lamang ang kanilang trabaho. Yun lang din daw kasi ang hanap buhay nila doon. Habang nag-uusap kami, nakita ko kay Ayan na may itsura naman pala ito. May 2 siyang biloy sa pisngi. Makakapal ang mga kilay, namumungay ang mga mata at pantay-pantay ang mga ngipin nito. Sa makatuwid, perpekto. Siya yung tipo ng lalaki na hinahanap ng mga babae. Kung minsan nga'y napapangiti ako kasi naiisip ko na mas gwapo palang boy namin kaysa sa mister ko. Wala akong ibang kasama sa bahay pag pumapasok ang mister ko sa trabaho maliban kay Ayan. Tuwing mga 2:00 ng hapon, ay napatulog ko na ang baby namin at doon na ako lumalabas sa kwarto at makipagkwentuhan sa boy namin. Masayang kausap si Ayan dahil pinapakinggan niya ako kung ako ang nagsasalita. Magaling din siya magbigay ng payo, kaya habang tumatagal si Ayan sa amin, ay lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Madalas na rin kami magkasabay sa almusal, sa tanghali at sa hapunan. Kung nasaan ako ay lagi siyang nandun sa tabi ko. Sa biglang tingin, hindi mo masabing mahirap si Ayan dahil may pagkamestisuhin ang binata. Matangkad si Ayan at matangos pang ilong na lalong nagpagwapo sa kanya. Kinikilig ako sa tuwing nakatitig siya sa akin na para bang hinuhubaran niya ako. Naging close pa kami ni Ayan hanggang sa nawala na sa amin ang salitang hiya. Kahit nga nakaupo ako na magkahiwalay ang hita, ay hindi niya binibigyan ng mali siya. At hindi rin ako nagagalit sa kanya
Kahit bigla na lang siya pumapasok sa kwarto namin ng mister ko habang ako ay nagbibihis. Isang gabi, tumawag ang mister ko na hindi raw siya makakauwi dahil may overtime daw sila. Marami daw silang tatapusing proyekto kaya kinabukasan pa siya makakauwi. Alas 11 na iyon ng gabi pero hindi pa rin kami natutulog ni Ayan. Nanonood pa kami ng palabas sa telebisyon. Pero pagsapit ng alas 12 ng madaling araw ay nagpasya na akong matulog. Nakiusap ako kay Ayan na samahan niya kami ng anak ko na doon na lang siya matulog sa kwarto namin. Pumayag naman ito at inayos na niya ang higaan sa ibaba ng tinutulugan naming kama. Nang mag-alas 3 na ng madaling araw, nakita kong tulog na si Ayan. Pero yung isa niyang kamay ay nakahawak sa kaibigan niya. Napangiti ako sa sarili ko at pinagmasdan kong mabuti ang kagapuhan nito. Ilang sandali pa ay namalayan ko na lang na nasa tabi na ako ni Ayan. Hinahalikan ko ito sa pisngi at hindi pa ako nakontento ay hinalikan ko siya sa labi. Nang dumampi ang aking labi sa kanyang malalambot na labi, ay nagulat ako nang bigla na lang may humawak sa balikat ko. Ang dalawang kamay ni Ayan ay nakapalupot na sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit at pinaliguan niya ako ng halik. Wala na akong nagawa kundi ang gumanti sa bawat galaw ng labi nito. Tulog na ang anak ko kaya wala nang makakaistorbo sa gagawin namin ni Ayan. Umawak ako sa mukha nito nang lalo akong ganahan sa matinding paghagod niya sa katawang ko. Pumatong ako sa kanya, kaya't maya pa ay biglang tumigil si Ayan at nagpalitan kami ng pwesto. Habang nasa ibabaw na ito, ay siya na ang kusang naghubad sa aking mga saplot at nagpatuloy kami sa paghahalikan. Tinungo niya ang aking malulusog na dibdib at nilaro-laro ang mga ito. Habang ginagawa niya iyon, ay dahan-dahan niyang hinuhubad ang kanyang mga pang-ibaba. Kaya't maya pa, nakita ko na lang ang aming sarili na kapwa ng mga walang saplot. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ang kaibigan ni Ayan. Napakalaki ito. Marahil, mas lumaki pa lalo iyon dahil sa sobrang pagnanasa nito. Ayan, pwede ba natin bilisan ito? Baka kasi biglang dumating ang asawa ko. Sabi ko kay Ayan na pabulong. Sige madam, huwag ka lang pumikit ha. Pakiusap ni Ayan habang nakititig siya sa akin. Basang-basa na ang sunflower ko sa sandaling iyon. Hinawakan ni Ayan ang malabakal niyang sandata at itinusok ito sa naghihintay na pag-aari ko. Ramdam ko ang pagpasok nun at ramdam ko ang pagkagana, lalo na nang magsimula na siyang kumayod. Wala akong ginawa, kundi ang makiramdam sa bawat pag-ulos ni Ayan. Hanggang sa bumilis na ang pag-ulos nito, kaya lalong humigpit ang aking pagkakayakap sa kanya. Tanda na malapit na akong makarating sa sukdulan. Ilang sandali pa, inaramdaman kong may sumabog sa kaloob-looban ng aking kuweba. Alam kong halos magkasabay lang kami dahil sa higpit na pinakawalan namin. Pabagsak na humiga si Ayan sa tabi ko at rinig na rinig ko ang mabilis na pagtibok ng puso nito. Mula noon, ay naging madalas na ang pagbiyahe namin ni Ayan. Sa umaga, tanghali, sa hapon at sa gabi. Magagawa lang namin ang magpaligaya kung walang asawa ko. Bawal man ang ginagawa namin ni Ayan, basta ang mahalaga sa akin ay nasisiyahan ako sa tuwing may nagaganap sa amin.